Ito mga kabali, tuloy na uli natin yung pagre-repair. Bali, ito na yung pang number 63 natin sa mga nagpadala. Yan, bali, pasensya na muna sa mga ibang naabutan ng ng matagal ng pagre-repair kasi may mga walk-in na mga iniiwan din. Bali, kasabay dito yun, kaya lang di ko na nilagyan ng number yung mga kasabay. Bali, ang nilalagyan ko lang ng number yung mga nagpadala lang talaga. Yan, bali ito yung pangalan ni Mark G. Anggala, taga Pangasinan. Yan, bali yung unit niya 735. Sabi niya dito yung blower ibalik sa dati, lakasan i-upgrade, sabi niya. Yun ang gusto niya sa unit. Bali 62 pesos lang, pero parang mura naman yata, 62 pesos sa Pangasinan. Iba yan, nag 100 plus na eh. Yan, bali open ko lang yung loob. Tingnan natin kung ano yung problema doon. Ito mga kabali yung unit ni Sir Mark. Meron siyang switch para sa blower. Ito. Yan, ibabalik natin sa dati yung blower. Gusto niya pagpindot andar sa mga ilang segundo mamamatay. May pan-delay. Bali, may mga note naman nakalagay dito. Ayan. Kung ano yung sinabi niya sa akin, paki-automatic pan paggawa para maalis ang switch. Mahina kapag ano ba tawag dito? Malalim. Yan, sabi niya, mahina raw yung ground nito pag malalim na. Ayan. Bali, open ko na yung top cover. Silipin natin yung loob. Ito mga kabali, ito pala yung third model ng ng 735. Hindi pala yung second model. Yan, bali yung capacitor niya mga nagsilobo na. Yan, mag-upgrade tayo dito mamaya. Yan, bali din muna natin testingin to. Tatanggalin na natin sa housing. Silipin natin yung naging problema pa nito. Mukhang mapapalaban tayo din sa mga palitin dito. Yan, bali tanggalin ko lang. Yan, bali paalala ko lang, ito yung Susan 735 MP na third model. Yan, ito yung pangatlo. Bali yung pangalawa natin yung isang straight na rito na heatsink. Yung first model naman yung dalawa heatsink magkatapat na ganon. Ito yung third model. Bibihira naman yung ganito. Madalang tayo makapag-repair ng ganito. Yan, tanggalin ko lang sa housing. Ito kabali, ito yung ilalim niya. Marami na rin na ginalaw, hininang pati dito sa gawin na to. Yan ang sinasabi ko. Bali sa third model na to, gagawin natin din dito yung sa second model na yung nilalagay natin ng ng solid copper para hindi ganito. Meron pang pandikit dito, mukhang may nasira dito sa gawin na to. Yan, nakadirect yung ilaw ang nakadirect. Ito yung pan, ito yung switch. Yan, bali mukhang di natin matetesting kaagad to. Magka-ayos na tayo dito. Check muna yung capacitor na dalawa. Tingnan natin kung goods pa. Magkasama naman to. Bali malabas lang siguro dito 4UF. Yan, meron na, nakakabit. 4.2. Dalawang ba to? Palagay ko dalawang 2.5. 2.25 dalawa. Pero nakalobo na. Yan, bali mamaya papalitan natin ito ng dalawang 3 para mas mataas magiging Pero bago yon, dito muna tayo sa ilalim. Ayusin ko muna to. Sa malamang yung sira na nga yung PWM natin sa pan. Hanap na lang ako ng ibang PWM na ganito, palitan ko na isang buo.
para matesting natin. Ayan, balik na lang ako pag napalitan ko ito, saka naiayos ko yung mga hinang dito. Lalagyan ko na ng ano to, ng mga solid copper. Balik na lang ako pag meron na. Ito mga kabali, ito inayos muna natin yung mga linya sa board. Bali ito yung inverter side. Nilagyan muna natin ng solid copper. Yan, bali di pa natin natatabunan ng ano yan, ng LED, tingga. At saka nagpalit na nga pala tayo ng PWM. Tapos binuhay natin yung ano nito, protect. Ayan, binuhay natin. Nasunog kasi yung board, kaya pala nilagyan ng pandikit. Ayan, nilinis natin. Lagyan natin ng solid copper yung naputol na linya. Tapos nag-adjust na rin ako, 4.7K ang nilagay ko, dating 2.2. Ito resistor. Ayan, balik na lang ako pag natabunan ko to. Bali sinukatan ko na ng signal to, okay naman, goods naman to yung naipalit kong PWM. Ayan, bali andito pa lang naman tayo sa inverter side sa PWM, wala pa tayo sa output. Ayan, ayusin ko muna to, tapos testing na tayo pag naayos ko na, pag natabunan ko na yung ano, solid copper. Balik na lang ako. Ito mga kabali, ayan, natabunan na natin ng LED. Medyo makapal-kapal na ngayon to kaysa sa dati, matibay-tibay na ngayon to. Ayan, testing na natin kung ano yung andar niya ngayon, para malaman natin kung gaano ko siya kahina o gaano ko siya kalakas ngayon. Bali wala pa tayong binabago sa secondary. Ayan, bali kapitan ko lang ng ano, output. Ayan, test valve lang muna tayo para safe. Ayan, nakabit na. Ito yung button. Tingnan natin kung magkakaroon ng reaction sa ilaw natin. Ayan, meron. Medyo mahirap lang pindutin. May tunog din, mahina lang. Ayan, direct na natin. Safe naman yan pag may tunog. Huwag na lang natin pagtagalin, baka mamaya may problema. Pagka umandar naman siya, kahit dire-diretso na natin. Ito, naka 1K lang ako. On ko na. Yan, maandar naman. Bali full volume natin 43. Yan, 40 ampere. Tsaka yung ano, yung blower, ayan, maandar na. Maya mamamatay yun pagka hindi natin pinindot. Ayan natin mamatay. Bali wala blip flop tong isang 735 na ano na to, na third model. Bali high end low na to ang Timano. Yan, nilinom nito, wala nang flip flop. Matay ni blower. Ayan, sinindihan ko ulit. Ayan, mag-upgrade na ngayon tayo sa secondary. Sabi kong magpapalit tayo ng ano rito, yung capacitor gagawin natin 2.3. Saka yung lakasan medyo papago-bago yung tunog. Ito, papalitan ko na rin. Saka lalagyan ko na rin ng pampalakas ng tunog. Yan, balik na lang ako pagka na-iayos ko na yun. Ito mga kabali, nabago ko na yung mga parts dito. Bali mamaya ko na ipapakita ko ano yung ginalaw ko. Ito, bali testing na natin. Test valve lang muna. Ito, on ko na. Yan. Bali, kung mapapansin nyo, lumakas yung tunog kasi naglagay na ako ng spring. Yan. Ito, direct na to sa battery. Naan natin. Yan. Yan, sa low frequency na volume, pati sa switch. High natin. Bali 46. Naglalaro sa 42 ampere. Bali di pa tayo naka-high dito sa switch. Low uli natin yung volume. High natin dito. Yan, bali meron tayo sa low 36. I-high natin. Yan, meron tayong 69 ampere. Sakto naman, di naman nagano. Tingnan natin kung kaya yung 2K. Ito ako na. Yung 3K. Yung 4K. Kaya naman. Yan, malaki yung nilakas nito. Gaganahan na yung may-ari nito.
Bali, pakita ko na sa inyo yung mga ginawa ko. Ayan, nagpalit tayo ng capacitor. Dalawang 3. Bali, ito yung pinagpalitan natin. 2.25. Ayan. At sa frequency resistor natin, ito yung ang nakakabit dati dito 1.8. Yan. Pinalitan natin ng 1.2 M. M yan 1.2 M. At saka again, palitan yung socket kasi muga. Kaya pala siya muga. Ayaw nang hindi na nakadikit yung ayaw nang madikit yung hinang. May corrosion na. Saka itong volume. Ayun, naglagay tayo ng volume. Pinalitan natin yung bago. Ito yung spring. Naglagay din tayo. Yan. Yun lang ang ginalaw natin dito. Para lumakas ng ganon. Sa Protect kasi nagpalit na tayo 2.2 ang dati. Ngayon 4.7. Yan, yun lang naman ang mga ginalaw natin dito. Saka naglagay lang tayo ng pang suporta dito sa inverter side na mga lead copper, mga solid. Tapos nagpalit tayo ng PWM. Ito. Kasi sira na yung PWM nya. Ayan. Bali hininang-hinang na yung kanyang tawag dito. Pan-delay. Tapos naglagay ng pampalakas ng tunog, LED ang nilagay, yung tingga. Ewan ko lang kung talaga nilagay ito doon sa tumutunog. Yan, tapos tanggalan natin yung switch. Bali dito sa 735 na third gen, third model. Hanggang dito na lang, okay na.